Court Title niya? decision to block her impeachment. Title ni Attorney Claire, VP Sara dapat maghanda. Ano ba ang gusto ng mga Pilipino sa bise? Ayan, malalaman. Ano ba ang gusto ng taong bayan para sa Vice President? Sige, pasok, Attorney Claire. In a statement, Duterte thanked her legal team, supporters, and even those who challenged the impeachment case, saying they stood firm against what she called the abuses of the House of Representatives. She added the Philippines deserves better, and Filipinos shall stand tall, strong. Talagang sinabing may abuses, no? Samantalang, yun, wait sinabi niya may abuses eh. Our country deserves, ito na ba yun? Our country deserves better and we shall stand tall. Dapat lang. Mga ka-clear. Ito ba? Tingnan. Philippines deserves better, and Filipinos shall stand tall, strong, and resilient against what she calls greedy leaders who will bring down the country. Okay, Although take up ko na to pero sige, anuhin pa rin natin to. Against whose greed will bring down our homeland. Alam mo mga kaklir, parang ang hirap magsalita at magbintang sa isang tao na greedy siya. Tapos pwedeng mag-reflect sa'yo. Diba? We're talking of confidential funds here. Na hindi na-explain mabuti. So how can you stand tall, strong, and resilient against leaders whose greed will bring down our homeland? Kung ito mismo, ikaw ang dinidescribe. Leader whose greed will bring down our homeland. Tandaan natin mga ka-clear. Sino ang nasa labas ng bansa? Sino ang hindi nagtatrabaho? Bakasyon. Ang may security pero bayad ng gobyerno? Sino ang nasa labas ng bansa pero ang pinupush kapakanan ng tatay niya o kapakanan ng pamilya niya? Mga kaya wala namang masama kung maging mapangalaga sa iyong magulang. Wala problema yun. But not at the expense of the government. Kahit sabihin mong bayad mo yan. Kahit sabihin mong personal trip yan. That's the point. 1 month, wala ka sa opisina. So, sino bang greed? Sinong greedy? Sino yung gustong magpabaksak sa Pangulo at gusto na maging presidente? Di ba pamilya mo? Inumpisa ng tatay mo. Pinababaksak ang Pangulo, Marcos. Sumunod mga kapatid mo. Sumunod mga supporters mo. Sumunod ka na. Even you are asking na ang Pangulo, mawala na dyan. And you're even accusing the president, of using illegal drugs. When it is your father, who had been into that. Using marijuana, using fentanyl. At the time na siya yung presidente. Diba? So, yung mga binibintang sa kanya, greed, drugs, corruption, nasa inyo Nasa inyo. Kayo yung merong issue, pero pilit mong binabato sa iba. Yung sarili mong issue, di mo masagot. Alam mo yun, parang marunong tumingin ng dumi ng iba. Pero sarili niya dumi, hindi niya makita. Parang gano'n lang di ba? Nakikita mo yung muta ng iba. Yung muta mo, di mo nakikita. Samantala, yung mga nasa paligid mo, kitang-kita na yung muta mo. Pero ikaw, ayaw mo pa rin tanggalin. Di ba? Nakapahid sa'yo yung muta mo di ba? Kaya kailangan niya rin siya talaga ang kailangan manalamin. At sabihin niya sa sarili niya yan. Greedy ako. Ba't hindi ko ma-explain yung confidential funds? Kung wala naman akong nagawang mali, matagal na itong natapos. Diba? At tandaan natin mga kakli, ang pagkapanalong ito niya, it's just mere technicality. Maliwanag na sinabi ng Supreme Court,
Hindi kayo inaabsuelto ha. Parang gano'n eh. Parang ganitong gusto sabihin ng Supreme Court. O, Vice Presidente, hindi kayo inaabsuelto ha. Yung dumi mo, yung issue ng corruption mo, yung pagbabanta mo sa buhay ng Pangulo, ng First Lady, ng Speaker, at yung may kakilala kang assassin, hindi yun burado. Dumaan lang ang Supreme Court sa ibang issue, pero yung krimen, di umanong krimen na ginawa mo, nandun pa rin. Nakapahid pa rin sa'yo. Diba? Ayan o, VP is talking about herself, sabi ni Sweet Day. And her family about sa speech niya. Yeah. No? Diba? Okay, tuloy. Several lawyers are asking the Supreme Court to hold in indirect contempt Akbayan Representative Percy Sendanya, presidential advisor. Okay, tapos na tayo dyan. So ano ngayon? Ang topic naman natin ngayon is, okay, sige. We have to respect, sabi nga natin, we have to respect the decision of the Supreme Court. Final interpreter, final arbiter ng anumang issue. Okay, ito yung mga clear. Mahirap hindi sundin ang Supreme Court. Kahit sabihin nyo pa na mayroong mga issues na sinasabi nilang judicial overreach, may judicial legislation na, but it's the Supreme Court. Yun lang. Mahirap for me mga kaklira. Ako opinion ko lang to. Pero tingin ko baka maraming malungkot. Parang ang hirap hindi sundin ng Senado to. Kung ano magiging final say ng Supreme Court dyan, parang ang hirap hindi sundin ng Senado. Although, para may mga record naman na hindi sinusunod. But, oh, really, attorney? May record na hindi nila sinunod yung Supreme Court? So, pwede. Nakapao, mga DDS, magsisiyakan dyan. Ang hirap na hindi sundin eh. Diba? Although, it seems na parang magkikreate ito ng constitutional crisis. Ang sabi nga nila, sino ba ang nag-start para magkaroon ng constitutional crisis? Kasi naman, kung sinimulan ito nung PISA pa, pagka-file, wala namang magiging issue. Tingin ko. Kasi baka nga tapos na yung hearing ngayon. Hindi ba? Atol, hindi ko pa alam saan po humuhugot ang lakas ng loob si Sara. Di niya alam ang sinasabi niya. Tugma po sa kanilang pamilya. Kinalulungkot lang po. Nakakalungkot lang po. Yeah. Parang dinidescribe niya yung pamilya niya. Diba? So, ulitin natin, mga kaklir. Ang Supreme Court ay hindi naman siya inaabsuelto. Pero anong gusto ngayon ng tao? Okay? So, tignan natin. Anong gusto ng tao? Tignan natin. Nasaan na ba yan? Okay? Meron ako dito. Yan. Itong date. Ito, bago pa lang to. Halos pala. Parang, anong gusto talaga ng tao? Tignan natin. 80% of Filipinos want VP Sara to face impeachment trial. Tatandaan niyo, sinabi ko. Pinag-usapan natin dati ito. 80%. Yung SWS. Iba yun, di ba? Kasi ang findings na sinasabi ko nga sa inyo, iba yung impeachment trial, iba yung impeachment, iba yung impeachment trial, iba yung impeachment complaint. Di ba? Parang majority yata ayaw ng impeachment complaint. Pero sabi ko, magkaiba to They are two different animals. Impeachment complaint, baka ayaw ng mga tao dahil nagkaloko-loko na, may mga technicalities. Pero impeachment trial is the trial itself. So, mukhang medyo consistent ang mga Pilipino sa gusto nila kay Vice Presidente. Humarap ka sa impeachment trial. Pero pinapatay pilit. Diba? Pinapatay na pilit, lalo na ni BP. Ito pa mga clear. Diba sabi niya, papasalamat siya na may tumanggap na lawyer kasi dati wala doon tumatanggap. Charing, totoo ba yun? Nandiyan si Torion. Kahit hindi mo yan kunin. Mga clear, sige nga. Si Torion nga yung isa sa mga petitioner sa Supreme Court Paano yan sasabihin walang tatanggap na lawyer? Nandiyan si Torion.
Oh, panelo. Dapat pinauwi mo si Harry Roque. Malapit na, Diba? Bigyan attorney. siya ng suggestion sa impeachment mo. Malapit na, attorney. But, sabi ko nga, nandiyan si Torion. Uy, nandiyan naman si attorney Mark Tolentino. Kaya nga, Mark Tolentino. Diba? Kasama sila. Oh. Dito Pasio. Hindi Attorney. ba ang alam ng iba ay talagang malapit yata kay ni attorney Mark Tolentino dahil Attorney, huwag kalimutan si Topacio. Magkasama sila ni Mark Tolentino kahapon. kayo'y magkaibigan. Di ba yung tatanggapin? Siyempre lahat ng lawyer ni Pastor Kibuloy pwede mong hatakin. Paano hindi ka magkakaroon ng lawyer? Di ba lawyer mo din yung yung isa dalawa kinuha mo si Powa. Oh, Attorney Powa. Di ba lawyer yun? Yes, lawyer. Hindi lang lawyer, attorney. Oh, teka lang Michael Powa, di ba lawyer yun? Kinuha niya Yes. Di ba? Kaya nga sabi natin, hindi na magagamit. Hindi lang yun, attorney. Naging witness pa siya sa Quadcom. Nanilaglag niya din si Sara. Putragis. As witness ito, dahil may privilege communication. Tama, as witness. Oh, Michael Powa. Lawyer Ano sinasabi? Nagpapaawa ba si VP Sara na walang tatanggap na lawyer? Si Monsayak. Kinuha niya rin. Alalay niya to. Attorney Monsayak. Raymond ba yun? Monsayak as spokesperson, tinan ko kung lawyer siya. Ang ganda ng topic natin, mga kapsat, no? From Justice Ascuna tungkol sa impeachment. Ito, clarification naman ni Attorney Claire regarding dito sa mga issues ng impeachment. Ang ganda. Alam ko lawyer to, kinuha niya Reynold. Attorney Reynold. Diba? Attorney Reynold. Kasi witness din to, kaya kukunin niya to para hindi na makapagsalita to mga clear Hindi giving witness Lang. Reynold. Monsayak. Lawyer. Anong sasabi mong walang kukuha lawyer? Torion. And your close friend, attorney Mark Tolentino. Diba? Monsayak. Powa. Ba't hindi mo ba sila tinuturing na magagaling? Ginawa mo nga si Powa saka si Tolentino Si Powa saka si Monsayak Bakit sasabihin niya, ni VP Sarang walang kukuha? Padrama na naman to? Well, anyway. Sabi naman ng kanyang ama, mga ka-clear, Wait. Baka hindi niyo to alam, Wait lang. Wait. Out, Adelia Castillo. Watching from Hong Kong. Hanapin ko lang. Out. Wait, ito. Ano ang tawag sa kanya ng kanyang tatay maliban sa pagiging diktador? Philippines presidential frontrunner Rodrigo Duterte has called his daughter Sara a drama queen for saying she was raped. Drama queen ang tawag sa kanya. 2016. Drama queen. Drama queen. Galing sa tatay niya yun, tayo dyan. Drama queen si Duterte. Sara, ano to? So may kasama ng fake news to kasi hindi naniniwala ang tatay niya na siya ay na-RAP. Ayan Kaya nga madrama Lahat ng sinasabi nito minsan source of fake news He does not believe his daughter Sara had been RAPED as she earlier claimed. Presidential aspirant and Davao City Mayor Rodrigo Duterte describing her as in jest as drama queen. She can't be RAPED. She carries a gun. Ano? During his speech, however, Duterte again expressed doubt about his daughter's statement and jokingly called her drama queen. Diba? Paano kang magaganyan, ma-RAPE, kung tatay mo
Tapang-tapang dyan sa Davao. Diba? Oh, ito sabi niya, I am just saying I went through it and I do not feel offended by... I am asked by people to comment on the rape joke of Digong. I am just saying... Wait. It's embarrassing. Wait lang. Saan na yun? Sinabi siya yun. May sinabi siya. Wait lang. Same word niya. Yan na. He was a RAPE victim herself, but that she was not offended by a father's remark on RAPE. In fact, she will still vote for her father. Of course, tatay mo yun. Tatanggol mo. So, ito ba kasinungalingan? Fake news? O sabi ng tatay niya, fake news to eh. Kaya, kasi drama queen siya. Okay? So anyway, nakita na natin, no? Yung Okta is 80%. Basahin natin mga clip. Anong gusto ng tao sa kanya? Lang. Okay, pasok ba? Majority of Filipinos believe that Vice President Sara should face an impeachment trial to answer the charges against her. Results of a survey conducted by the Okta Research. Kailan? July lang. 2025. 80% of the respondents answered in the affirmative when asked if they thought Sara should face trial. 14% lang nag-disagree. Yung 7% undecided. Or refused to answer. Pero hindi mo alam. Baka gusto yan. Ayaw lang sumagot. 87% in NCR. 77% in Luzon. Balance Luzon. 92% in Visayas na. And 69% in Mindanao. Diba? Yun yung malabas. Oh, sige, nasa baba. Wait lang. Okay, ito. Parang pareho lang to. Pareho lang mga clear. Wait lang. Sige. Sign natin yung isang version. 80% of Filipinos want VP Sara to face impeachment trial. Oh. Diba? So, ito yung gusto ng tao, pero hindi mo hinaharap. Gusto ng matao, madinig nila, saan mo dinala yung confidential funds? Bakit ba ang hirap-hirap sagutin? Diba? Oh. Okay, 50 na. Is that she must address the charges, clear her name, and prove herself worthy of the vice presidency. Diba? Yun yung gusto ng tao ngayon. Clear mo yung pangalan mo. So yung Supreme Court, hindi ka kiniklear. Yung dumi mo, yung mga allegation sa'yo, nandiyan pa rin. Tama. Diba? Ano to? Parang walang karapatang malaman ng tao kung saan niya dinala yung pera. Diba? Feeling nila, attorney, panalo na sila. Feeling nila yun. Di ba, Naomi? 90% of the adult Filipinos were aware of the impeachment, and out of that, 80% gusto na ikaw ay humarap sa trial. Senado na lang yata may ayaw eh. O, pag tinanong mo siyempre sa Senado, baka 80% ayaw nila. Diba? O. Pero at least nakita nyo natin mga kakli kung ano ang gusto ng tao kay Vice Presidente. Diba? Hindi ka kiniklear. Nandyan ka pa rin. Diba? At tingin ko yung about the greed, kaya gusto kong pasagutin ng mga tao kasi nasa iyo yung description ng greedy. Diba? Oh, teka lang. Maraming salamat muna tayo kay Nelson Copino sa sticker. Nagpaalam na siya, Tor Declare. Jules, thank you. Birthday ko po ngayon. Uy, teka lang. Bati naman natin si Jules. Jules, 9030 to at Jules 9030. Happy birthday to you. Yan, Jules, happy birthday. Si Khalil Calvo, thank you po. Si Jigs Castillo, pumukol ng unang bato kung sinong walang kasalanan. Ayun, patay tayo dyan. Celia Dizon Morita,
Thank you po. Dalawang beses nagbigay ng sticker. At your guest is like mine. Thank you from New Zealand yata siya. Thank you so much, mga ka-clear. Salamat, attorney. At sa mga nagbigay ng inyong mga sticker. Sa aking mga MIBs, thank you. Parang hindi ko nakikita si Adictus Rex. Nandito si Sandra Letran, Bulhik Buto. Ako sana tama. Minds Mandak, kung nang ambisyon siya na maging presidente, attorney, dapat ngayon pa lang magtanim na siya na maganda sa kapwa, kaso puro paninira at kahihiyan. Very disgusting. Yun ang style nila. Kung yan ang nakita nyo, we really deserve better. Vote wisely. Saka yun ang the way they really try to manipulate the minds of the people, of the Filipino people. Yan ang style. Diba? Si Corazon, sabi niya, gusto niya ma-impeach si VP Sara. Ma-convict, actually. Impeach na siya, ma-convict. Diba? Kasi, anyway, tignan natin mga... Hindi natin alam susunod na kabanata eh. Pero, sa akin, Rick Gergal, let VP's Inday Sara lead the destruction of the Duterte and Company. Sa akin lang, may talagang hindi sundin sa Supreme Court. No matter what. Kasi kahit kami mga lawyers, minsan may mga pagkakataon, parang taliwas eh, nababago, di ba? Nabago yung prinsipyo yung principle Pero we cannot do anything but to abide by the decision of the Supreme Court. So, di ko alam kung anong gagawin ng Senado. Kasi ako naman covered naman ako ng Court. ng Supreme Court, di ba? Tama. Iba kasi Senado o equal branch yan. So, hindi ko alam kung anong gagawin nila. Pero ako hula ko lang Susunod sila sa Supreme Court. Hula ko yan. Baka mas masira pa pag hindi sila sumunod. Bago mo linisin ang bakuran ng iba, bakuran muna nyo linisin nyo. Yun, tama. My Dobbs. Thank you. Di niya malinis ang sarili niyang mukha. Daming muta. Aray ko po. Hindi naman muta literally. Kasi it's dumi. Saklap naman yan, attorney. Ito ay ating VP. Vexation to Filipinos. Si Bruce. Saklap niya, attorney, Ayan. So, meron pa po tayo isang topic, mga kaklira. Tandaan natin, Prime Water, Sipcor, pag-aari po yan ng mga bilyar. At sabihin natin, ipangalan na lang niya yan sa isang anak niya. Bilyar pa din. At pangalan sa iba, sa kanila pa rin yan. Bilyar pa din. Diba? Artin Trip, thank you sa iyong sticker. Artin Trip at Artin Trip 20. And Josie Kasupang, 2374. Thank you so much. Salamat, attorney. Sa inyong mga sticker. Alright. Pipito, Barido. Naging bumirang pa lang ang mga binibitawan niya. Salamat, attorney. Thank you very much. Alright, mga kapsat. So, again, nagpapasalamat